Rendell Tagalog Love Stories presents Zane was preparing para sa pag-alis niya. Hindi gaanong maganda ang bakasyon niya sa probinsya at hindi naman niya nakuha ang investors para sa kumpanya niya. Pumasok siya sa hotel room kung saan nagpapahinga at nang isasara na sana niya ito'y may sapatos na humarang sa pintuan. Aray ko! Excuse me! Wait, pakibuksan ng pinto. Please! Sabay kalampag ng kung sinong babae. Oh shoot! Sabay bukas ni Zane dahil sa gulat. Mas lalo siyang nagulat na isang babaeng naka-wedding gown at tila ba aligaga. What happened to you? Halos borado na ang makeup nito dahil sa pawis at luha. Pero hindi pa rin may kakailang maganda ang babae. Please, tulungan mo ko. May humahabol sa akin. Kung pwedeng magtago muna ako dyan, aalis din ako kapag nakaalis na sila. No, ayoko magkagulo sa problema niyong mag-asawa. Isasara na sana ni Zane ang pinto, pero hindi nagpapigil ang babae. Tinulak niya ang pinto at halos matumba si Zane. Hey, sabing ayoko eh. Tuluyan nang nakapasok ang babae at ito mismo ang nagsara sa pinto. Please, sandali lang. Hindi ko asawa yun. Kinuha niya lang ako sa pamilya ko. Kung sakali may maghanap sa akin, please wag mo ko ituturo. Hindi maintindihan ni Zane ang nangyayari, lalo na sa babae. Pati siya'y gulong-gulo. Halos sabay silang napasulyap sa pinto nang may kumalabog doon. Agad na umatras ang babae sa gilid para hindi makita kung sakaling buksan ang pinto. Kumakalabog ang dibdib nito sa kaba at tinakpan ng bibig habang umiiyak. Hindi maiwasan ni Zane na maawa kahit na hindi niya naiintindihan kung ano ba talagang nangyayari. Umiiling-iling pa ang babae kay Zane na para bang nagmamakaawa na wag itong isusumbong. Humarap si Zane sa pinto at pinagbuksan ng kumakatok. Napakunot siya na makilala kung sino ito. What's the problem, Mayor? Inisip ni Zane kung anong napasok na gulo ng babae. Napansin ni Zane ang nakasuksok na baril sa gilid ng trousers ni Mayor. Katulad ng babae nakapostura ito na tila ba'y kakasal. Nothing, Mr. Ildefonso. Dito ka pala naka-check-in. Kamusta ang business ventures mo? May nangyari lang kaya hindi natuloy. Ba't ka nga pala nandito? May nakita kasi akong pumasok sa silid mo. Hinahanap ko kasi yung bride ko at bigla na lang nawala sa simbahan kanina. Si Zane naman ang kinabahan. But there's a guts na hindi magandang sabihin niya kung nasa ng babaeng yon. Wala ako nakita. Mag-isa lang ako sa room ko at kararating ko lang. Baka ako yung nakita mong pumasok, Mr. Mayor. Are you sure? Pwede bang pumasok? No, Mayor. Look, my business here was declined. Ayoko nang mas mabadtrip pa dahil sa bride mo na hindi sumipot sa kasal mo. Maybe there's a reason about it kung bakit bigla siyang umalis. This is my privacy at kailangan ko pa magpahinga bago ang flight ko mamaya pabalik sa Manila. Gustuhin mang magpumilit ng mayor na pumasok, hindi na nito tinuloy. For sure, pag-uusapan siya kapag nagsalita ang mayamang lalaki na may malawak na koneksyon kesa sa kanya. Inayos ni Mayor ang damit at ngumiti. Pasensya na. Good luck at mag-iingat ka sa biyahe mo. Tumalikod na ang binatang Mayor, saka naman sinara ni Zane ang pinto. Halos manlambot ang tuhod niya at saka tiningnan ng babae. Maraming salamat. Naiiyak pa ito. Ano bang problema mo sa Mayor na yun? Sorry. Alam ko hindi mo maiintindihan pero maraming salamat. Ayoko lang makasal sa kanya. Pinambayad ako ng utang ng tiyahin ko kay Mayor na labag sa loob ko. Ayoko makasal sa kanya kaya tumakas ako. Alam ko hindi mo ako kilala. Kaya wala ka naman dapat alalahanin sa pagtulong mo sa akin. Maraming salamat. Alam ko sa oras na makita niya ako papatayin niya ako. You need to tell to the authority. Walang maniniwala sa akin dahil hawak niya ang buong lugar. Kailangan ko na umalis, yung malayo rito. Saan ka pupunta? Hindi ko alam. Ako nang bahala. Pwede ba ako manghiram ng damit mo dyan kahit ano? Pumasok si Zane sa dressing room
at kumuha ng ilang damit doon. Pagbalik niya isa-isa nang tinatanggal ng babae ang veil at nanlaki ang mga mata ni Zane nang tinanggal nito mismo ang suot na wedding gown sa harap niya. Napatalikod si Zane bago pa man makita ang hubad na katawan ng dalaga. Tila ba, wala pa rin itong pake kung makita ni Zane ang katawan niya. Tanging natira sa kanya ang underwear. Here, alam ko maluwag siya. Kaya ko na itong pagtiyagaan. Maraming salamat. Okay ka na? Natatakot si Zane na baka hindi pa tapos ang dalaga. Okay na ako. Dahan-dahang humarap si Zane at nakahinga siya ng maluwag nang mukhang hip-hop ang dalaga dahil sa luwag ng jogging pants at shirt niya rito dahil pitit na matangkad ang babae. Aalis na ako. Maraming salamat ulit. Tiningnan lang ni Zane ang mukha ng dalaga nang may maalala siya. What's your name? Pero huli na ang lahat at wala na ang babae. Shit. Nang makalabas si Megan sa kwarto ng lalaking tumulong sa kanya, ay palingalinga sa paligid na baka biglang sumulpot ang mga alipores ni Mayor. Hindi na siya pwedeng bumalik sa bahay at siguradong may naghihintay sa kanya doon. Gusto niyang balikan ng pamilya pero ayaw din niya makulong sa kasal ni Mayor. Tuluyan na siyang nakalabas ng hotel. Pilit niyang tinatago ang muka sa hoodie na binigay sa kanya ng lalaki. Naghihintay siya sa labas at wala pang taxi na lumalabas. Dali. Bulong niya sa sarili. Yes! Namilog ang mga mata nito nang may humintong taxi sa harapan niya. Agad na sumakay ng taxi si Megan. Manong sa... Teka, nauna ako dito ah. Ikaw? Nagulat si Megan nang makita na naman ng lalaking tumulong sa kanya. You again. Nagmamadali rin si Zane at hindi na malaya na may nauna na pala sa kanya. Alam kong tinulungan mo ko pero nauna ako rito. Kailangan ko na umalis. Wala yung private car na magsusundo sa akin. Nagmamadali rin ako at kailangan ko na rin umalis. Ano? Magtatalo ba kayo dyan? Bulyaw ni Manong driver. Sabay na lang tayo pero mauuna ako sa airport. Sige. Ako po sa terminal ng bus. Magkakasundo naman pala kayo eh. Anang driver at saka nagmaneho paalis doon. Agad na yumuko si Megan nang mapansing papalabas ng hotel ang Mayor para hindi siya nito makita. Nang makalayo sila, saka lang nakahinga ng maluwag at naupo siya ng maayos. Tahimik lang ang dalawa sa biyahe, pero ilang beses na sinulyapan ni Zane ang dalaga habang nakadungaw naman ito sa bintana. Napahawak si Megan kay Zane na kinagulat ng binata. Halos nagtataas ang talahib na palabas at patungo sa syudad. Puro puno rin ang kalsada. What? May checkpoint. Agad na sinilip ni Zane sa unahan at tama nga ang dalaga. Bakit naman biglang nagkaroon ng checkpoint dito? Dali, huwag kang malikot. What are you doing? Gulat na gulat si Zane nang biglang yumuko si Megan na halos malapit na sa pagitan ng mga hita niya. Naiilang siya lalo na't sobrang lapit na mukha nito sa tinatago niya sa kanyang pants. Huwag kang malikot. Diyan ka lang. Wala na ring paki si Megan kung anong posisyon niya ngayon. Siniksik pa niya ng husto ang sarili sa awang na upuan. Huminto ang taxi sa mga nag-checkpoint at binaba ang bintana. Kumusta boss? May hinahanap lang kami. Wika ng pulis doon sa driver. Sinilip ng tanod ang loob at nakangiting si Zane habang gamit ni Megan na itim na jacket ng binata kaya hindi siya gaanong nakikita sa ilalim ng upuan. Hirap na hirap si Zane dahil pakiramdam niya dumidikit ang mukha nito sa pribado niyang katawan. Aalis na sana ang tanod nang may mapansin siyang gumalaw sa upuan. Kaya lumipat siya sa kabila at binuksan ang pinto. Nang hatakin niya ito, nabigla si Zane at Megan dahil nakita siya. Ay! Wait, don't touch her. Hinatak si Megan palabas ng pulis. Bitawan niyo ako. Nagpupumigla si Megan. Jackpot, naandito lang pala siya. Saan niyo siya dadalhin? Agad na sumunod si Zane at hinawakan ng damit ni Megan sa kahinila kaya nabawi niya ito. Boss, huwag ka na makigulo kung ayaw mo madamay. Kung ayaw sumama ng babae, huwag yung pilitin. Takot na nagtago si Megan sa likod ni Zane. Nagtawanan ng mga pulis
na tila hindi ba natatakot kay Zane. Isusumbong ko kayo sa kinauukulan. Mas lalong nagtawanan ng mga ito. Huwag na kayo makulit at kailangan sumama ni Miss Megan sa amin. Tinulak ni Zane ang tanod. Napapalapit sa kanila at ang pulis na isa pa. Hinawakan ni Zane ang kamay ni Megan at hinatak papasok sa talahiban. Naging alisto rin si Megan at sumabay na rin sa pagtakbo. Napayuko ang dalawa at natigilan nang biglang makarinig sila ng putok ng baril. Nagkatitigan ng dalawa at muling tumakbo. Walang tigil dahil nararamdaman nilang may humahabol sa kanila kasabay ng ilang putok ng baril. Napapamura na lamang si Zane. Ilang tili ang kumawala sa kanilang bibig. Lumagpas sila sa talahiban hanggang sa matalisod sila sabay sa imababaw na bangin. Parehas silang nagpagulong-gulong. Tumama ang legs ni Zane sa malaking bato kaya napasigaw siya sa sakit. Narinig ni Zane at Megan ang yapak na humahabol sa kanila. Tumahimik na muna sila hanggang sa makalagpas ito sa pinagtataguan nila. Agad na lumapit si Megan kay Zane habang namimilipit sa sakit ng binata. I can't move my legs. I can't move. Palingalinga si Megan dahil mukhang malayo na sila sa kalsada para makahingi ng tulong. Halika na. Mauna ka na. Ikaw lang naman ang hinahanap nila eh. Wala silang pakisakin. I was just trying to help. Naawa si Megan at the same time, guilty na rin sa nangyari kay Zane. Dahil kung hindi sa kanya, baka nasa tahimik siyang buhay. Go! Dahan-dahang tumalikod si Megan. Kailangan pa niya iligtas ang sarili niya. Naglakad siya palayo pero hindi niya kayang iwan si Zane kaya bumalik siya. Ano pa bang ginagawa mo? Hindi ko kayang iwan ka dyan. Pagkatapos mo akong tulungan, aalis tayo na sabay dito. Lumapit si Megan kay Zane at inalalayan na makatayo. Nahirapan pa si Megan dahil mabigat ang binata na mas malaki at mas matangkad sa kanya. Nahihirapan si Zane pag ginagalaw niya ang kanyang binti kaya mas lalo itong sumasakit. Ilang oras silang ganon. Naghahanap ng lalabasan nila. Magdidilim na rin. Nang mapagod sila'y isinandal na muna ni Megan si Zane sa ilalim ng malaking puno. I'm sorry. Napasulyap si Zane sa pawisang mukha ni Megan at puno na rin ang putik. But still, Zane found her more beautiful. Why? Ako ang may kasalanan kung bakit ka andito ngayon. May pilay ka pa dahil sa akin. Nangyari na, kaya don't be sorry. Pero ang may kasalanan talaga nito yung tita ko. Siya lang naman na may utang kay Mayor. Alam kasi niya na may gusto sa akin si Mayor. Kaya ako ang kinasangkapan niya para mabayaran ang utang niya. Hindi ko na alam kung paano ko babalikan ng pamilya ko. Kailangan ko munang lumayo. Pero hindi ko naman alam kung saan ako pupunta ngayon. Bahala na. Nakapa ni Megan ang phone niya sa bulsa ng hoodie ni Zane. Nang silipin niya ito ay may battery pa. Buhay pa. May signal kahit basag ang screen. You have a phone all this time? Ngayon ko lang naalala. Pwede ko bang mahiram? I can call someone para may makatulong sa atin. Inabot ni Megan ang phone kay Zane. Agad na nagtipa si Zane sa phone ni Megan at hinayaan lang ni Megan kung ano ang sinasabi nito. Thank you. Binalik ni Zane kay Megan ang phone. Okay na ba? Yeah. Soon they will find us. Kailangan lang natin maghintay dito. Muling naging tahimik ang dalawa hanggang sa mapansin ni Zane na inaantok na si Megan. You may sleep now. Take a rest. I will wake you up kapag dumating na ang tulong. Para kay Megan, magandang pandinig yun para sa kanya. Nahiga siya sa tabi ni Zane. Ikaw hindi ka ba magpapahinga? No, ako na lang yung magbabantay. Hindi rin naman sila magtatagal. Baka mahanap na nila tayo. Iniisip ni Megan kung gaano ba kalakas ang binata para makahanap agad dito ng tulong. Iniisip niya na baka katulad dito ni Mayor. Thank you. Ano bang pangalan mo? Zane Cedric Ildefonso. Ikaw, what's your name? Nang sulyapan ni Zane ang dalaga, ay nakapikit na ito. Bahagyang humihilik pa. Napangisi na lamang siya habang nakatingin kay Megan sa tabi niya. Isinandal ni Zane ang ulo sa puno. Kahit na anong pilit niyang
magising, ay hindi niya magawa, lalo na nang tamaan siya ng antok. Kinabukasan nagising si Megan sa malakas na tunog ng hangin sa paligid niya. Pagdilat niya nakadungaw si Zane sa kanya. Wake up, andyan na sila. May mga lalaki ang tumulong kay Zane para buhatin. Natanaw ni Megan ang helicopter sa di kalayuan. Halika na po. Alalay ng medic kay Megan. Antok pa rin siya at hindi alam ang gagawin, kaya sumunod na lamang siya. Unang pinasok si Zane. May mga naka-men in black at ilang medic sa malaking helicopter na yon. Tulala pa rin si Megan nang unti-unting lumilipad dito sa ere. You're safe now, Mr. Ildefonso. Wika ng lalaki. Thank you guys, thank you. Inabutan si Megan ng tubig kaya agad niya itong kinuha. Nakatanaw lang si Megan sa ibaba habang nasa himpapawid sila. Makalipas ang 1 oras, ay bumaba ang helicopter sa ibabaw ng mataas na building. Una nilang nilabas si Zane at sinakay sa elevator. Sumunod po kayo sa akin. Wika ng isang babaeng sumalubong kay Megan at sa isang elevator naman sila sumakay. Utos po ni Sir Ildefonso na bigyan po kayo ng paunang lunas sa mga sugat na nakuha niyo bago kayo umalis. At pinabibigay po ni Mr. Ildefonso sa inyo. Kinuha ni Megan na nagtataka ang sobre na naglalaman ng makapal na tig-1,000 papel at saka ng lalaking matang tumingin sa babae. Para saan to? Sabi ni Mr. Ildefonso kailangan mo raw niyan. Pag thank you na rin na binantayan mo siya. Hindi nakaimik si Megan. Siya ang dapat magbigay ng bayad o magpasalamat dahil hindi siya hinayaan ng binata sa nangyari sa kanya. Pagkalabas nila sa elevator ay dinala siya nito sa isang klinik. Doon na pagtanto ni Megan na ospital pala ng gusali yon. Maiwan ko na po kayo pero gusto pong malaman ni Sir ang pangalan niyo. Megan. Maraming salamat po, Ma'am Megan. Teka lang. Hindi huminto ang babae at basta na lang siya iniwan. Hindi alam ni Megan kung nasan siya at paano niya makakausap si Zane ng personal. Laking pasalamat na lamang ni Megan na pagkatapos siyang gamutin ng nurse, pinahiram siya ng ospital ng pajamas at nilabahan ng hoodie niya na galing pa kay Zane. Ilang oras din siyang naghintay sa lobby pero hindi niya nakita si Zane. Hindi niya rin alam kung paano hahanapin ang binata kaya lumabas na lamang siya. Nakaipit sa loob ng jacket ang perang binigay sa kanya. Natanaw ni Megan na nagtataas ng building katabi ng ospital. Ito pala ang syudad. Bulong ni Megan sa isip niya. Ito ang unang pagkakataon na tumuntong siya ng Maynila. Hindi niya alam kung sino ang lalapitan niya. May ilan siyang kamag-anak dito pero hindi siya pwede ron at baka matuntun din siya. Gagamitin na lamang niya ang pera. Pero alam niyang hindi yun magtatagal. Kailangan niya ng trabaho habang nagtatago. Maliit ang mundo at imposible hindi siya makita ng mayor. Halos magdadalawang linggo simula nang mapadpad si Megan sa Kamaynilaan. Palipat-lipat siya ng motel na pagtutuluyan. Nag-umpisa na rin siya mag-disguise na lalaki. Nakatago ang dibdib niya sa breast binder. Nakadamit pang lalaki, wig na pang lalaki at peking bigote. Kalalabas lang ni Megan sa motel kung saan siya natulog. Sa baba nun ay may fast food chain, kaya pumasok siya para mag-agahan. Todo tipid siya sa perang nakuha niya kay Zane. Balak niya ibalik ito sa binata kung sakaling makita niya ito. Naupo na muna siya sa isang lamesa nang mapansin niyang may dyaryo roon. Kinuha niya at saka nagbasa. Ito ang kailangan ko. Bulong ni Megan nang mapukaw ang atensyon niya sa isang hiring. Naghahanap ng isang personal na driver ang isang kumpanya. Madali lang yun para kay Megan. Hindi lang tricycle ang natutunan niyang i-drive sa probinsya nila. Pati ang traktora nila sa sakahan ay alam din niyang gamitin. Kaya hindi siya mahihirapan sa pag-drive ng kotse dahil tinuro ito ng kanyang ama na dating taxi driver sa probinsya nila. Pagkatapos mag-agahan ni Megan ay umalis siya dala ang dyaryo na yon. Dumiretso siya sa nasabing kumpanya. Hindi niya kabisado ang lugar kaya halos maligaw siya. Hanggang sa makarating siya sa isang lugar na naglalawakan at naglalakihang kabahayan sa isang subdivision.
Pinapasok naman ng taxi sa loob ng subdivision at bumaba siya sa harapan ng malawak na gate. Ilang beses siyang nag-doorbell doon bago may lumabas na katulong. Masungit at tila katiwala sa pamamahay na Animoy Mansyon. "Good morning." Bati ni Megan gamit ang panlalaki na boses. "Mag-a-apply po sana ako as driver. Ongoing pa po ba siya?" "Anong pangalan mo, iho?" "Miro Sandejas." "Pasok." Pinapagana ng kuryente ang gate na kusang bumukas. Pagpasok niya nakasunod lang siya sa mayordoma ng mansyon at dumiretso sila sa isang maliit na opisina. Pero hindi maiwasan ni Megan na mamangha sa paligid at laki ng compound. "Maupo ka. Nasaan ang resume mo?" Inabot ni Megan ang folder na naglalaman ng peking dokumento na siya raw si Miro na pinagawa pa niya sa rekto. Nitong nakaraang araw pati ang mga IDs niya. "Ikaw ba'y may karanasan na sa pagiging driver?" "Opo. Dati po akong taxi driver sa probinsya namin. Kung gusto po niyo mag-demo po ako ngayon eh." Binabasa ng babae ang resume niya nang may pumasok sa opisina. Nang lingunin nito ni Megan, halos malaglag siya sa kinauupuan, lalo na magtama ang mga mata nila. "Zane?" Sigaw ng isipan niya. Ang lakas ng kalabog ng dibdib ni Megan. Gusto niyang i-reveal ang sarili niya pero hindi maaari dahil ang kaligtasan naman niya ang nakataya. "Who's this guy?" "Nag-a-apply pong driver, sir." Muli siyang sinulyapan ni Zane, judging her sa appearance nito. "Sigurado ka ba mag-a-apply ka na driver? You look like a college heartthrob na walang alam sa trabaho kundi magpa-cute." "Po? Ang judgmental nyo naman." "What did you say?" "Wala po, sir. Pwede naman po ako mag-demo kung gusto nyo para malaman nyo. May credentials po ako na marunong po ako mag-drive." Naiwang nakatitig si Zane kay Megan, kaya umiwas ang dalaga. "Nagkita na ba tayo before?" Napabalik ng tingin si Megan kay Zane. "Hindi po. Ngayon ko lang po kayo nakita. Baka po may kahawig ako. Masyado po kasing common ang face ko." "No, parang nakita na kita dati. Hindi ko lang maalala kung saan. By the way, I want to see your talent." Naunang naglakad palabas si Zane, kaya sumunod naman si Megan. Lumapit si Zane sa BMW nito. Inihagis si Zane ang susi kay Megan, ngunit hindi naman nasalo ni Megan kaya pinulot pa niya ito sa lupa. Bakit kailangan pa ibato-bato? Inis na tanong ni Megan sa sarili at pumasok sa kotse at sumunod naman si Zane. "Go on." "Hindi ka magsi-seatbelt?" "Why should I?" Nayayabangan si Megan kay Zane ngayon. Malayo sa pagiging matulungin at pagiging mabait nito. Pinaandar niya ang kotse at kusang bumukas ang gate. At nang makabuelo siya sa kalsada, agad niyang pinaharurot ang kotse. Ayaw mo mag-seatbelt ha? Tignan lang natin kung sino mayabang pagkatapos nito." Natatawa na lamang si Megan sa isip niya sa binabalak niya. Napahawak si Zane sa gilid ng upuan niya at ilang beses tiningnan si Megan. Mas lalo pang bumibilis at nagdrift pa ito sa kantong kalsada sa subdivision. Nanlaki ang mata ni Zane nang may papasalubong na kotse pero biglang nag-overtake ito sa isa pang sasakyan. "Watch out!" Sigaw ni Zane at napapikit sa takot. Nang idilat niya ang mata, nalagpasan nila ang kotse. That's enough. Mabilis na pumreno si Megan sa sidewalk na halos mapasubsob pa si Zane sa unahan dahil sa lakas ng impact. Agad na lumabas si Zane sa kotse at nasuka sa gilid ng kalsada. Agad na sumunod si Megan. Napangiwi si Megan nang makita ang pagsusuka ni Zane. "Okay lang ba kayo, sir?" Nang makabalik si Zane, lumapit siya kay Megan at masamang tiningnan. "Sinadya mo ba yun?" "Demo po yun, sir. Okay po ba?" Sarkastikong tanong ni Megan kay Zane. "I will give you 1 month provision. Pag hindi okay ang trabaho mo, hindi ka pwedeng ma-permanent as my personal driver." Gustong tumalo ni Megan sa tuwa pero pinigilan niya ang sarili. "You are a stay-in personal driver. Libre pagkain, pagtira dito. Si Yaya Lena ang magtuturo sa'yo ng room mo. You may start tomorrow. I really need a new driver.
Kung di lang umalis ang driver ko, hindi kita kukunin. You need to wear your uniform. Formal uniform. Is it fine to you? Okay lang, sir. Good. We need to go back. Marami pa akong gagawin. Pagbalik nila sa kotse, ay mabilis na nag-seatbelt na hindi pa nakasakay si Megan at napansin niya ito. Sabi mo, sir, hindi mo kailangan ng seatbelt. Shut up and drive. Be careful. Nag-drive si Megan sa normal hanggang sa makabalik sila sa mansyon ng mga Ildefonso. Pagbaba nila, ay dumiretso sila sa loob at sinalubong sila ng mayordoma na si Lena. Mamay, kung pwede pahatid siya sa magiging silid niya. Bumalik ang tingin ni Zane kay Megan na para bang inobserbahan ang katawan niya, kaya nahiya si Megan. I think kasya naman sa kanya ang uniform ng dating driver. Pakibigay na lang sa kanya ang schedule para alam niya. Sige po, sir. Pakitawag na lang ako pag nakahanda na ang dinner mamaya. May tatapusin lang ako. Sige po. Mula sa nakangiting si Lena, bumalik ito sa seryosong mukha nang makita si Megan. Ikaw, sumunod ka sa akin. Opo. Habang naglalakad sila'y, nagbibilin si Lena kay Megan. Hindi tayo pwedeng maglakad-lakad sa mismong house. Palagi tayong papasok at lalabas sa likod. Kapag walang trabaho ay dapat nasa quarters lang tayo para madali lang hanapin kung kailangan. Dapat, kahit gutom na, hihintayin mo pa rin si sir bago ka kumain o kaya'y magpahinga. Yes po. Huminto sila sa isang silid kung saan may dalawang silid na magkadikit. May mga gamit pang lalaki doon. May nakasabit na uniform na itim sa gilid ng kama na bakante. Makakasama mo ang isang personal bodyguard ni Zane. Si Jason. Araw-araw mo siya makakasama sa lakad yun ni Zane. Nagulat si Megan na may makakasama siya. Naisip niyang hindi siya makakabuelo kung stay-in siya sa mansyon ni Zane. Kailangan niyang itago ang pang-disguise niya, lalo na ang napkin na ginagamit niya pag may dalaw siya kada buwan. Nakikinig ka ba, Miro? Yes po, naiintindihan ko po. Maunang kumain ng mga amo bago ang katulad natin. Tuwing 8 sa gabi ang dinner, kaya pag late ka dyan, hindi na pwede. Yes, boss. O sige, magpahinga ka na dyan at ayusin mo ang mga gamit mo. Lumabas ka na lang mamaya. Chinik ni Megan kung saan pwedeng itago ang mga gamit niyang pambabae. Nang iwan siya ni Lena roon. Hindi secure ang gamit ko rito. Dapat bumili ako ng bago. Kaya hinayaan niya sa bag na dala ang mga gamit at nilagay sa ilalim ng kama niya. Halos magdilim na rin at nakapagpahinga na si Megan nang biglang bumukas ang pinto. Bahagya siyang nagulat nang may isang lalaking pumasok. Sino ka? Ngumiti lang ang lalaki sa kanya. Hi, ikaw pala makakasama ko rito na bago? Ako nga pala si Jason. Ikaw si Miro, yung bagong personal driver ni Sir Zane. Tumango-tango si Megan. Oo, ako nga. Ako nga si Miro. Pansin ni Megan na mabait naman ang lalaki ngunit hindi siya pwedeng magtiwala dito. Good luck sa trabaho mo, lalo na kay Sir Zane. Bakit parang natatakot ka? At bakit mo ako tinatakot? Natawa si Jason. Hindi pero mas buhay na buhay si Sir Zane sa gabi. Pero baka malay mo masanay ka naman. Anong ginagawa niya sa gabi? Bar. Actually, nakuha lang naman niya ang habit na yan simula na makabalik siya galing probinsya. Magsasalita na sana si Megan nang may kumatok sa pinto. Miro, Jason, pakihanda na ang kotse at aalis ngayon si Sir Zane. Sambit ni Lena sa labas ng silid. Sabi ko sa'yo Napaisip pa rin si Megan. Suotin mo yung uniform mo. Kinuha ni Megan ang uniform at tiningnan si Jason nang mapansing naupo ito. Hindi ka ba aalis? Bakit ako aalis? Magbibihis ako. Kailangan ko ng privacy. Natawa naman si Jason. Seryoso ka ba? Pareho naman tayong lalaki. Naalala ni Megan na siya si Miro. Pero hindi rin niya pwedeng ipakita kung sino siyang totoo kahit kay Jason. Bakla ka ba? Hindi conscious lang ako. Bakit bawal na ba humingi ng privacy ang lalaki? Babae lang ba ang pwede? Oo na, lalabas na ako. Nang makalabas si Jason,
Agad na nilak ni Megan ang pinto at mabilis na nagbihis. Hindi alam ni Megan kung paano niya itatali ang itim na necktie, but magically, sakto sa katawan ni Megan ang uniforme. Lumabas si Megan at naghintay si Jason. Tapos ka na? Hindi na lang pinansin ni Megan si Jason at nagpatuloy sa paglalakad. Hey, nasaan ang necktie mo? Hindi ko alam kung paano. Tutulungan kita. Baka mapagalitan ka ni sir. Akin na. Inabot ni Megan ang necktie kay Jason. Lumapit naman si Jason at tinali ang necktie sa collar ni Megan. Biglang dumating si Zane sa paghahanap sa kanila nang makita niya ang senaryo ng dalawa. Naningkit ang mata niya sa dalawa. What are you doing, the two of you? Natigilan ng dalawa at agad na humiwalay si Jason kay Megan nang matapos ang pag-aayos ito sa necktie. Tinulungan lang po, boss. Sabay akbay ni Jason kay Megan. Gusto sanang umiwas ng dalaga pero wala siyang magawa. Let's go. Naunang sumakay si Zane. Sumunod naman si Jason at Megan. At agad nagmaneho ang dalaga. Let's go to the Black Sala. Wika ni Zane. Saan po yun? You know how to use GPS? Find it there. And be careful in driving. Saka inayos ni Zane ang seatbelt na tila ba takot na takot sa pagdrive ni Megan. Huminga ng malalim si Megan at tinype kung asan ang sinabi ni Zane. Agad naman itong lumabas sa screen ng tablet. Kaya sinundan niya kung saan ang tinuturo ng mapa. Kalahating oras na makarating sila sa isang bar. Pinark ni Megan ang kotse. Unang bumaba si Zane, kaya agad na sumunod si Megan kila Jason. Hindi na nila kailangang pumila hanggang sa makapasok sila sa loob. May sumasayaw sa dance floor, malikot ang ilaw mula sa dance floor. May counter bar kung nasa ng mga alak. Pabalik-balik ang mga waiters sa mga table para sa mga order. Napangisi si Megan na makita niya isang babaeng halos gumawa na ng milagro sa ibaba ng lalaking kalampungan nito. Kaya agad siyang umiwas. Nakaramdam siya ng hiya. Halo-halo na rin ang amoy ng alak at sigarilyo sa malamig na gusali. Susunod pa sana si Megan kay Zane nang pigilan siya ni Jason. Wag na. Hindi natin kailangan sumunod sa kanya. Bakit? Anong gagawin niya? Nakatanaw lang si Megan kay Zane hanggang sa maupo ito sa VIP area at agad na nilapitan ng mga babae. Nanlaki ang mga mata ni Megan nang halikan sa labi si Zane ng isa roon at agad namang sinagot ni Zane. Mag-enjoy na lang din tayo, hayaan mo na lang siya sa trip niya, kung malasing man siya at mapagod pagkatapos. Pumunta si Jason sa counter, kaya sumunod din si Megan. Hey bro! Bati ni Jason sa bartender. Katulad pa rin ng dati. Ikaw, Miro, anong gusto mo? Beer na lang. Beer? Hindi ka naman malalasing nun eh. Hindi naman ako umiinom at saka magdadrive pa ako. Ang KJ mo naman? Agad na dumating ang order nila. Nag-aalangan din naman si Megan na uminom. Sexy. Bati ng isang babae nung lumapit ito kay Jason. Hinila ang necktie kaya agad naman itong nagpahila. Wait, Jason, paano ako dito? Maraming babae dyan. Kaya mo na yan. Parang di ka naman lalaki. Tuluyang naiwan si Megan doon kaya bumalik siya sa pagkakaupo. Hi. You look new here. Napasulyap si Megan sa babaeng tumabi sa kanya na naka-tube dress na black. The lady is beautiful while smiling at her. Halata namang nilalandi siya nito. Oo, from Ildefonso? Paano mo nalaman? Lahat ng mga mata nasa inyo na pumasok si Zane. You look cute. May pinagkakaabalahan ka ba? Sayaw naman tayo. Huh? Gustong isigaw ni Megan na babae rin siya, pero hindi pwede. Binabantayan ko siya, sa iba na lang. Ito naman eh. Nalaglag sa pagkakaupo ang babae nang biglang tumayo si Megan nang matanaw niya si Zane na umalis sa pwesto nito. Palingalinga si Megan hanggang sa makita niya si Zane patungo sa banyo, kaya agad na sumunod si Megan. Nag-aalangan pa na pumasok si Megan sa banyo. Pinalabas na muna niya ang ilang lalaki ron bago siya sumunod. Sir! Laking gulat niya nang makita si Zane na nakasalampak sa sahig at tila nahihimbing.
Agad na lumapit si Megan. "Sir, gising!" Sinampal-sampal niya ang mukha ni Zane. "Stop!" Hinawakan ni Zane ang magkabilang pulso ni Megan kaya nabigla ang dalaga. Dahan-dahang idinilat ni Zane ang mga mapupungay nitong mata. Namumula na rin ang pisngi sa kalasingan. "Megan? Ha?" Nabigla siya. "Po?" Bahagya pa siyang kinabahan. Pero maski nagulat ni Megan nang hawakan siya ni Zane sa magkabilang pisngi. "I miss you, Megan. I thought I will never see you again." "Sir?" Inilapit ni Zane ang mukha niya kay Megan at hinalikan sa labi ang dalaga. Namilog ang mga mata ni Megan, lalo na nang igalaw ni Zane ang labi na para bang pilit na binubuksan ang bibig niya at sabayan ng binata. Nagpupumiglas si Megan, pero hinawakan ni Zane si Megan sa batok para mas lalong mapalalim ang halik nito. Nang makakalas si Megan kay Zane at napasalampak siya sa sahig nang hilahin ang sarili kay Zane, nakapikit na ang mga mata ng binata at nakatulog. Ang lakas ng kalabog ng dibdib ni Megan. Hindi pa maproseso ng utak niya ang nangyari. Ramdam pa niya ang malambot na labi ni Zane sa labi niya at kung paano siya halikan ng binata. "Anong ginagawa niyo dyan?" Biglang pumasok si Jason na nagulat pa nang makitang nakasalampak sila pareho. Agad na tumayo si Megan. "Hindi ko mabuhat si Sir. Lasing na at gusto nang umuwi." Tumawa si Jason. "Hindi mo talaga mabubuhat yan dahil patpatin ka at malaking tao si Sir Zane. Pero bakit namumula ang pisngi mo?" Napahawak si Megan sa magkabilang pisngi niya at naalala na naman ang labi ni Zane. Baka sa alak na nainom ko. Akala ko naka-jackpot ka na ng babae. Buhatin mo na lang si Sir para makauwi na tayo." Tatawa-tawa lang si Jason nang alalayan si Zane na tulog sa kalasingan. Pagkatapos ng kalahating oras na biyahe ay nakarating na sila ng mansyon. Diniretso ni Jason si Zane sa kwarto nito. Nag-asikaso na lang si Megan habang wala pa si Jason at saka humiga sa kama habang balot ng kumot. Ilang minuto lang ay pumasok na si Jason at nahiga sa kama nito sa kabila. "Good night. Napagod ako pero happy." "Hindi ka magbibihis?" Tanong ni Megan nang mapansin na suot pa rin ni Jason ang uniforme nito. "Hindi na, pagod na ako. Pwede naman magpalit bukas." Nandiri si Megan, ngunit hindi na lang niya pinansin ang desisyon ni Jason. Mas nauna pa itong nakatulog kaysa sa kanya. Umiikot pa rin ang utak ni Megan kung paano siyang nakilala ni Zane samantalang nakapustura siyang lalaki. Hindi kaya bading si Sir? Tanong niya sa kanyang sarili. Nagising si Megan kinaumagahan at laking gulat niya na nakataas na ang damit niya. Kaya labas ang tiyan niya at nasa paanan niya ang kumot. Pagbalikwas niya, wala na si Jason sa higaan nito. Agad na siyang bumangon. Pinagdadasal na sana ay walang nakita si Jason na kahit ano para malamang babae siya. Pagkatapos ng kalahating oras ng pag-aasikaso, ay nakapagbihis na rin siya. Pero hindi pa rin alam ni Megan kung paano isusuot ang necktie niya, kaya hinayaan niya na lang nakasabit. Nag-aalmusal na ang ilang empleyado sa mansyon sa maliit na dining area sa quarters nila. "Good morning, Miro." Bati ni Jason. "Dito ka na sa tabi ko, sabay na tayong kumain." Nahiya naman si Megan nang magtinginan ng ilang naroon sa kanya. Kumuha na lamang siya ng pagkain at tumabi kay Jason. "Naligo ka ba?" "Bakit?" Nagtaka si Megan sa tanong ni Jason. "Tuyo pa rin ang buhok mo." Hahawak sana si Jason sa buhok ni Megan na wig, ngunit agad siyang umilag at hinampas ang kamay ni Jason gamit ang kamay niya. "Aray ko naman, ang aggressive mo. Wag mong hawakan ang buhok ko. Kumain ka na lang dyan." Nagkukunwaring siga at astig si Megan. Pansin ni Megan na todo tingin din sa kanya ilang dalaga roon sa kabilang table na tila ba pinag-uusapan at nagpapakyut sa kanya. "Hoy, mukhang maraming nagkakakrush sa'yo. Ikaw na ang nasa trono ko ngayon." "Anong sinasabi mo?" Natatawa na lang si Megan dahil kung malaman lang na babae rin siya ay baka pagsasabunutan siya ng mga ito. "Alam kong gusto mo rin ang atensyon nila.
Hindi ko kailangan ng atensyon nila, Jason. Dahil hindi ako kulang sa pansin katulad mo. Tumigil ka nga at kumain na. Nagmadali na lamang si Megan kumain dahil talo pa ng babae si Jason sa kadaldalan nito na hindi niya naiintindihan ng ilang sinasabi. Nauna siyang lumabas sa quarters. Naghihintay sa labas ng sasakyan. Ina-analyze pa rin ni Megan kung paano tinatali ang necktie. Hindi napansin ni Megan na lumabas si Zane ng mansyon. Natigilan siya na makita si Miro. Muli niyang naalala ang kakaibang panaginip niya na hinalikan daw niya yon. Hindi pa rin siya makapaniwala but seems like ginugulo ni Miro ang isip niya. Hindi niya maintindihan. Lumapit siya at saka lang siya napansin ni Miro. Good morning, sir. Saan po tayo ngayon? Sa Hokkaido Hotel. I have important meetings there. Papasok na sana si Zane sa kotse nang hindi pa rin matapos-tapos ni Miro ang necktie nito. Kaya muli siyang bumalik. Ako na nga. Ganito kasi yun eh. Ako na stress sa'yo ah. Kinuha niya ang necktie sa kamay ni Miro at siya mismo ang nag-ayos ng necktie nito. Mababa ang driver niya kaya kailangan niyang pumantay para lang maayos ang necktie. Nang maayos ni Zane ay napasulyap siya sa labi ni Miro. Muli na namang rumihistro sa isipan niya ang panaginip niyang hinahalikan ng binata. Napalunok siya dahil nagiinit ang pakiramdam niya. Zane, what happened to you? This one is a man. Sigaw ni Zane sa isipan niya. Ang lakas ng kalabog ng dibdib niya. Good morning, sir. Sigaw ni Jason. Halos matumba si Megan nang itulak ni Zane siya pagkatapos ayusin ang necktie. Pwisit naman to. Bulong ni Megan at pumasok na lang sa kotse. Aayusin na nga lang manunulak pa. Nagmaneho na lamang si Megan habang nasa tabi niya si Jason at nasa likod naman nila ang amo na si Zane na abala sa tablet nito. Ilang beses niyang sinilip sa salamin ni Zane. Naalala na naman niya na hinalikan siya ng isang Zane pero nagkukunwari siyang okay lang pero pakiramdam niya halos kumawala ang puso niya sa loob ng kanyang ribcage. Ilang oras lang napansin ni Megan na hindi umuusad ang kalsada dahil sa traffic na dinadaanan nila. Narinig ni Megan na napapamura sa phone call si Zane at halatang hindi natutuwa. Anong oras pa ba tayo makakaalis dito? Malate na ako sa meeting ko. Patituloy si Megan, kinakabahan at aligaga. Napansin niya sa labas ng katabing motor ng kotse na hindi rin makasingit sa traffic. May idea na pumasok kay Megan. Sir, hindi ba't mayaman ka naman? What do you mean? Mukha ba akong mahirap sa'yo? Lumabas si Megan at kinalabit ang nakamotor na lalaki at inalis naman niya ang helmet nito. Bro, baka gusto mong ipalit ang motor mo sa kotse ng boss ko. Kailangan lang niya magmadali kasi may emergency. Wika ni Megan at napansin din niya na may isa pa itong helmet. Nang makita ng lalaking nakamotor kung gaano kaganda ang mamahaling kotse ni Zane, tila ba natuwa ito? Sigurado ka ba dyan? Baka mamaya smuggle yan. Hindi ah. Boss sa malaking kumpanyang boss ko. Baka bigyan ka pa ng pera pag pumayag ka. Cool. Sige ba? Agad na pumayag ang lalaki sabay abot ng susi kay Megan at helmet nitong hawak. Nabigla naman si Megan at tila ba madaling kausap ang lalaki. Natawa naman siya ng bahagya. Mula sa loob, nagtataka naman si Zane at Jason. What's he doing? Habang nakasilip si Zane, kumatok si Megan sa bintana kaya binaba ni Zane para magkarinigan sila ng maayos. What? Magpalitan po kayo. Hindi po tayo makakausad. Kung motor ang gagamitin natin, mas mabilis tayo makakarating kung saan tayo pupunta. Hindi pa ako nakapag-decide, pinangunahan mo na ako. Ano po bang mas importante sa inyo? Yung ka-meeting nyo o yung kotse mo? Bumaba na lamang si Zane sa kotse niya. Binigay ang susi sa estrangherong lalaki habang nakasukbit sa kanyang likod ang bag ng laptop. Bumaba na rin si Jason na nag-aalala. Paano naman ako? Saan ako sasakay? Di gamitin mo ang pera mo para makasunod ka. Sagot ni Zane. Ano? Inabot ni Megan ang helmet kay Zane. Parehas nilang sinuot ng helmet at sumakay na si Megan handa nang magmaneho ng motor. Umangkas na rin si Zane. Do you know how to drive this one? Oo naman sir. Hindi po ako driver kung simpleng motor hindi ko alam.
Humawak na lang po kayo para hindi kayo malaglag. I don't need. Nang makakuha si Megan ng pagkakataon, agad niyang pinaharurot ang motor. Nabigla si Zane at napayakap kay Megan habang nagmamaneho. Tila ba natakot siya, lalo na't ito ang unang pagkakataon na sumakay ni Zane sa motor. Kahit maliit na espasyo ay nalulusutan ni Megan. Takot naman si Zane. Wala pang kalahating oras na iparada ni Megan ng motor sa Hokkaido Hotel. Napayakap pa rin si Zane sa kanya. Inalis niya ang suot na helmet. Sir, nandito na tayo. Napatingin na lang si Megan sa nakalingkis na braso ng binata sa bewang niya. Sir, what? Agad na napahiwalay si Zane at bumaba sa motor. Tinulungan naman ni Megan na hubarin ang helmet sa ulo ni Zane. Nagtama ang mga mata nila at muli na namang naalala ni Zane ang panaginip niya. Pumasok ka na po sir at baka malate pa kayo. Yeah, you're right. Saka lang nagising si Zane at saka pumasok na ito sa loob. Naghihintay lang si Megan sa lobby na halos mag-iisang oras din nang dumating si Jason at tumabi sa kanya sa sofa kung saan siya nakaupo. Grabe handa talaga niyo akong iwan? Wika ni Jason habang pinupunasan ng pawisang muka. Nakarating ka pa rin naman ng ligtas. Ayan na pala si sir. Agad na tumayo si Megan nang lumapit sa kanila si Zane. Seryoso ang mukha nito, lalo na kay Megan, kaya napayuko ang dalaga. Iniisip na baka siyang sisihin sa pagka-late nila. Dahan-dahan namang sumili ang ngiti sa labi ni Zane. Maraming salamat Miro. Kundi dahil sa idea mo, hindi ko yata maho-close ang deal from Japanese investors. Nabigla si Megan. Talaga po? Congrats sir! Dahil dyan, they will give us free one night sa VIP to stay tonight. We can all access all amenities here. Hindi nagtagal ay niyaya ni Zane ang dalawang kasama sa buffet restaurant sa hotel na yon. Namangha si Megan sa dami ng pagkain. Hindi pa siya nakakapili ng kung anong gusto niyang kainin, pero mas lalo siyang natakam sa iba't ibang desserts. Naunang nakakuha ng pagkain sila Zane at Jason, kaya inuna ni Megan yung hindi pa niya natitikman. Sumunod siya sa dalawa nang makakuha siya. Hindi niya maitago ang tuwa sa mga pagkain. Hindi niya maiwasang panoorin siya ni Zane ng palihim. Suddenly, Zane became happy too much nang makitang ganun si Miro. Maraming salamat po sa pagkain. Ani Megan at saka kumain na rin. Just eat. Wika ni Zane. Tapos na ang dalawang lalaki nang kumuha ng mga sweet treats. Si Megan naman ay napansin ng dalawa. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa matamis. Komento ni Jason. Ha? Ano namang masama ron? Wala lang. Para ka kasing hindi lalaki. Natigilan si Megan at tiningnan ng dalawa at agad siyang nakaisip ng dahilan. Hindi naman kailangan may gender. Pag mahilig ka sa ganitong pagkain at saka masarap, sayang kasi sa experience kung hindi nyo matry. Let him be. Napasulyap si Megan kay Zane na agad namang umiwas ng tingin. Dumating ang gabi at nag-check-in sila sa kanilang silid. Naalala ni Megan na wala siyang pampalit pantulog. Napasulyap si Megan sa pinto at binuksan ito. Matutulog ka na ba? Hindi. Sumama ka na sa amin ni Sir. May spring daw sa taas. Masarap daw doon para makapag-relax tayo. Pero, wag ka nang tumanggi. Minsan lang ganyan si Sir kaya sulitin na natin. Kahit nag-aalangan, ay sumama na lang si Megan. May pampalit naman doon pampaligo. Mga lalaki naman ang naroon. Pero baka may babae rin, malay mo maka-jackpot tayo. Dumiretso sila ni Jason sa boys' locker room, malapit sa spring pool ng hotel. Napansin ni Jason na hindi pa siya nagpapalit. Anong problema? Wala. Mauna ka na, sumasakit siyan ko eh. Ayan kasi, kakakain mo ng matamis, nagtatai ka na. Sabay tawa ni Jason. Nagkubad sa harapan ni Megan si Jason, kaya nanduling ang dalaga at napaiwas sa lalaki. Ang laki kasi ng katawan nito. Tila ba batak sa gym na para bang model. Hindi nalalayo sa katawan ni Zane. Mas gugustuhin niya pang mapahiya sa ibang bagay, wag lang na malaman na tunay siyang babae. Natira na lamang ang underwear ni Jason
Kaya nagkukunwaring abala si Megan sa locker niya kahit wala namang kakaiba ron. Mauna na ako. Sige, susunod ako. Napansin ni Megan ang t-shirt at short na maaaring gamitin sa pagligo. Yun na lang gagamitin niya. Nagmadali siya nagpalit ng damit. Una niyang inalis ang coat at ang long sleeve niya nang biglang nalaglag ang wig niya kaya bumagsak ang mahaba niyang buhok. Napamura na lamang si Megan at nagmadaling dahil natanggal ang pang-itaas na damit at natira lang ay breast binder niya. Hindi niya namalayan na bumalik si Jason nang may makalimutan nito. Pagharap niya sa direksyon ni Jason, parehas ng laki ang mga mata nila. Napatili si Megan at pati na rin si Jason. Agad na pinulot ni Megan ang damit niyang hinubad para itakip sa katawan niya. Anong ginagawa mo? Naiwan ko yung towel ko eh. Ikaw, anong ginagawa mo? Ba't bigla ka naging babae? Saka lang may napagtanto si Jason. Hindi ka tunay na lalaki? Hindi na maitago pa ni Megan ang totoo niyang pagkatao sa binata. Huh? Kumakabog ang dibdib niya sa kaba. Babae ka? Ano, magpapaliwanag ako. Pero please huwag mo sasabihin kay sir. Hindi maintindihan ni Jason ang nangyayari nang biglang pumasok si Zane. What are you doing, the two of you? Nanlaki ang mga mata ni Megan. Agad namang lumapit si Jason kay Zane at saka tinulak palabas kahit amo niya ito. What happened? Ano? Sir, umutot si Miro sa loob, ang baho eh. Baka maamoy mo, nag-LBM daw siya. Is he alright? Nang makapagbihis si Megan at maisuot ang wig niyang pang-disguise, halos pagpawisan siya. Lumabas siya agad at naroon si Zane, kaya dilat na dilat ang mata niya sa gulat. Are you okay? Tanong ni Zane sa kanya. Yes, sir. Sabi ni Jason, may LBM ka raw. Nabigla si Megan at napamura na lang. Kunwari, nagsakit-sakitan ng tiyan niya bigla. Opo, sir. Medyo masakit nga. Kung pwede hindi na muna ako sasama at magpapahinga na lang ako. Oh, okay. It's fine. Naglakad na si Megan at pinilit na kunwari nahihirapan siya. Hanggang sa makabalik siya sa silid. Pagbalik niya ay malalim ang iniisip niya. Hindi niya alam kung paano siya magdadahilan o kung kailangan ba niyang sabihin ng totoo kay Jason. Mag-iisang oras na't hindi pa rin siya makatulog nang may kumatok. Pagbukas niya si Zane na may dalang paper bag. Sir? I brought you something para maging okay ka na. Masama ang maubusan ng tubig sa katawan. Baka ma-dehydrate ka pa. Don't worry. Pinatawag ko na isang kotse sa mansyon. We can go home kapag maagang nakarating. Kinuha ni Megan ang paper bag na may lamang prutas, energy drink at gamot. Maraming salamat, sir. Ngayon lang niya napagtanto na talagang may taglay na kabaitan si Zane, kagaya ng una niya itong makilala. Good night, Miro. Good night din po, sir. Tuluyang nagpaalam si Zane, pero may muling kumatok, kaya nang pagbuksan niya si Jason ito. Bakit ka naman nandito? Sabihin mo sa akin ang totoo, kundi isusumbong kita kay sir na hindi ka tunay na lalaki. Panahimik ka nga. Hinila ni Megan si Jason papasok. Tawang-tawa naman si Jason. Sabi na't hindi ka totoong lalaki. Ang daming bagay para pag hinalaan ka. Kala ko ganyan ka talaga. Huwag mo nga sasabihin kay sir. Kailangan ko yung trabaho ngayon. Bakit kung babae ba ako, tatanggapin ba ako sa trabaho na to? Kailangan ko ng pera kaya ako napasok dito. Kailangan kong pantusto sa pangailangan ng pamilya ko sa probinsya. Pag sinumbong mo ako, para mo na rin ako inalisan ng trabaho para sa pamilya ko. Naging seryoso naman si Jason at naawa kay Megan. Sige, pasalamat ka, may kapatid akong babae. Hindi ko nasasabihin, pero hanggang kailan ka magtatago sa katauhan mo? Hanggat kaya ko. Kinabukasan ay maagang umalis si Zane. Dumating ang sundo nila galing mansyon. Walang imik ang tatlo. Nasa unahan si Jason para magmaneho, kaya nasa likuran ng dalawa. Ganon sila hanggang makauwi sa mansyon. Didiretso na sana si Megan sa likod na magsalita si Zane kaya muli siyang humarap dito. Are you in a relationship with Jason? May personal bodyguard? Po? I saw last night na bumisita siya sa silid mo at pinapasok mo siya. I guess sabay kayo natulog.
Namula ang pisngi ni Megan sa hiya. Sir, paano mo naman naisip yan? It's fine. Hindi naman nyo kailangan itago ang relasyon nyo. Kahit na pareho kayong lalaki. Everyone can choose whatever they want to love. Napasigaw na lamang si Megan sa kanyang isipan na iniisip ni Zane. Na parehas silang bading ni Jason. Hindi niya na ipagtanggol ang sarili nang umalis si Zane sa harapan niya. Nakakuyom ang kamao ni Zane. Suddenly, he felt mad about it. Ginugulo ni Miro ang isip niya. Tapos malalaman pa niyang karelasyon nito si Jason. At mas lalong hindi niya ito matanggap. I'm not gay, right? Bulong niya sa kanyang sarili. Sandali lang nagpahinga sila Megan at muli na namang sumabak sa trabaho. Isang presko ng mga investors at kilalang businessmen sa mundo ng pagninegosyo ang pinuntahan ni Zane kaya kailangan niyang ihatid doon ng binatang boss dahil sa trabaho kahit wala pa siyang gaanong pahinga. Pansin ni Megan na walang imik si Zane sa kanya hanggang makapasok ito sa loob. Maraming tao at media. Pansin din ni Megan na may mga artista doon. May pagkain at ilang pulis na armado ng baril para sa seguridad. Nag-uumpisa na ang event nang magkaroon ng 3 putok ng baril. Bigla na lang nagkagulo ang tao roon. Kanya-kanya silang labas sa exit. Kinabahan si Megan at natigilan sa kinatatayuan nang maalala niya ang trauma na doon nang habulin siya ng aliporis ni Mayor sa probinsya bago makatakas. Napaupo siya at tinakpan ng magkabilang tenga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa dami ng tao ay nabunggo siya at hindi napansin ang presensya na roon. Nang madapa at bumagsak ang mga kamay sa sahig. Aray! Sigaw niya nang may parehas sa sapatos ang nakatapak sa kamay niya. Napaiyak siya sa sakit. Hindi alam ni Megan kung saan siya hihingi ng tulong. Miro! May pamilyar na muka ang lumapit sa kanya. Si Zane. Every time na may mangyayari sa kanya, Zane is always there for her ever since. Naawa ito na makitang hawak ni Megan ng kamay na namamaga at namumula. Let's go! Kinarga ni Zane si Megan ng bridal style para makaalis sa lugar na yon. Tila ba tumigil ang mundo ni Megan sa mga oras na yon. Mas lalo niya nakita ang mukha ni Zane ng malapitan. Crush naman talaga niya ang binata simula na magkakilala sila nito noong unang araw sa hotel at tulungan siya. Lalo siyang nahuhulog kung paano siya tulungan nito. Makalipas ang ilang minuto, nang makarating sila sa klinik malapit sa venue, agad na pinatingin ni Zane ang kamay ni Megan, kaya iniwan na muna niya ito sa loob habang ginagamot ng nurse. Paglabas ni Zane, napansin nitong nakikipaglandian si Jason sa nurse na ikinainis niya. Agad na lumapit si Zane at hinila sa coat ng binatang bodyguard para makausap sila ng masinsinan. What are you doing? Ganyan ka ba habang naghihirap ang boyfriend mo sa klinik? Ano pong sinasabi niyo? Sino pong boyfriend? Si Miro. Hindi ba't boyfriend mo siya? At sinisikreto niyo lang sa akin? Hindi matutuwa si Miro kung ganyan ka habang wala siya. Naiintindihan ko naman kayo. Pero wag kang magloloko. Sir, hindi po kami bakla ni Miro. Magkaibigan kami. Kapatid po ang turing ko sa kanya. Babae rin po ang gusto ko. Ewan ko na lang kay Miro kung babae rin ang gusto niya. Pero wala kaming relasyon. Saan mo po nakuha ang ideya na yan, sir? Oh. Gulat na sambit ni Zane. Really? Gumaan ang pakiramdam niya nang malaman na hindi magkarelasyon ng dalawa. Oo naman po. Good, I'm sorry. Kamali lang ako dahil sa mga nakita ko. Sir, wag kang ganyan. Yeah, I'm really sorry. Tumalikod na si Zane at otomatikong napangiti sa ideyang single pa rin si Miro. Nilagyan ng benda ang kamay ni Megan pero nararamdaman pa rin niya ang sakit. Kaya hindi siya makakapag-drive. Kaya si Jason na nag-drive sa pagkakataon na yon. You need to take a rest for a while. Pag gumaling na ang kamay mo, saka ka ulit makakapagtrabaho. Yes sir, maraming salamat po. Sa ngayon kahit magpahinga ka muna sa mansyon, you need to take your medicine and proper check-up para naman mabilis gumaling yan. Pero sir, hindi ko po kaya medical expenses. Kahit yung gamot na lang po okay na ako ron. Don't worry, I'll pay all the expenses as your boss.
Nagtama ang mga mata ni Megan at Zane. Nakaramdam ng pagkailang si Megan, kaya agad siyang umiwas. Makalipas ang 1 oras, at nang maihatid si Megan sa mansyon, at umalis na ang dalawa. Tanging ginawa lang ni Megan ay magpahinga at bantayan ang pilay niyang kamay. Dumating ang gabi at pumasok si Jason sa kanilang silid na pagod at nagpaalam na itong magpapahinga. Magpapatulong sana siya na magpalit ng benda, kaya lumabas na lamang siya para hindi siya makagawa ng ingay. Napansin ni Megan na mainit sa quarters, kaya sa hardin na lang siya lumabas. Naisip niyang tulog naman na ang lahat, kahit na alam niyang bawal doon bilang empleyado ng mansyon. Isa-isa niyang nilagay ang mga panggamot at gagamitin niya sa pagpapalit. Nang magulat siyang may magsalita sa likuran niya kaya napatayo siya. "What are you doing here?" "Sir, pasensya na po. Babalik na lang po ako sa loob." Tiningnan ni Zane ang dala ni Megan. "I'll help you." Kinuha ni Zane ang mga hawak niya at naupo sa harap ng bilog na metal na lamesa. "Okay lang po ba sa inyo?" Saka muling bumalik sa pwesto niya. "Yeah, it's fine. Bilang boss, I need to help you." Kinuha ni Zane ang kamay ni Megan para lagyan ng ointment bago lagyan ng bagong benda. Pinanood lang ng dalaga si Zane. "Done." "Thank you, sir." Napangiti si Megan kay Zane. Bigla na lang tumibok ang puso ni Zane ng sobrang bilis nang makita ang ngiti ni Megan. Naguguluhan na talaga siya, kaya he wants to be sure kung ano ba talaga siya. Lumapit si Zane kay Megan na kinagulat naman ng dalaga. Aatrasa na siya para umiwas nang hawakan ni Zane ang batok niya. "I need to check something," wika ni Zane. Hindi na nakapagsalita si Megan nang magkadikit na ang labi nila. Gulat na gulat si Megan nang hina siya nang igalaw ni Zane ang labi sa labi niya. Suddenly, Megan remembered their first kiss nang malasing si Zane. Naiwang tulala si Megan na nakatitig kay Zane na maghiwalay ang labi nila. Hindi makapaniwala si Megan kung bakit ginawa yun ni Zane. Doon din napagtanto ni Zane na may feelings nga siya sa driver niya. The sudden feeling. Masarap sa pakiramdam to fall in love again after all these years. Nakikita niya kay Miro ang babaeng hindi niya makalimutan nung nasa probinsya siya. "I want to court you." "Ano po?" "I know you would not understand. Me too. You're making me insane. I like you, Miro." "Sir." Nagsusumigaw sa isip ni Megan at hindi makapaniwala na si Zane ay magsasabi na gusto siya nito sa kabila ng lahat. Halos hindi makatulog si Megan nung gabing yon. Tulala siya sa hapagkainan habang daldal ng daldal si Jason sa tabi niya. "Miro, pinapatawag ka ni Sir sa study room niya." Anunsyo ni Lena sa kanya. "Okay po." Ayaw sana makipagkita ni Megan kay Zane pagkatapos na nangyari kagabi dahil gulong-gulo pa siya. Pero imposibleng maiwasan ni Megan ang amo niya. Hindi nagtagal ay nakarating na siya sa tapat ng study room ni Zane. Kumatok siya nang may magsalita mula sa loob kaya agad siyang pumasok. "Ano pong nangyari sa inyo?" Agad na lumapit si Megan kay Zane nang may kinukusot si Zane sa mata. "There is something in my eye." "Hala, baka napuwing po kayo. Tignan ko po." Pinadilat ni Megan si Zane. Nang makalapit siya'y dumilat ng maayos ang binata at hinalikan si Megan sa labi. Napaatras si Megan at sinamaan ng tingin si Zane. Pero namumula ang pisngi niya sa ginawa ng binata. Zane is smiling na para bang nanalo. "Pinagtitripan niyo po ba ako?" "Good morning, Miro. How's your day?" Aalis na sana si Megan nang pigilan siya ni Zane. "Saan ka pupunta?" "Aalis na po, sir." "Sorry, I just want to see you before I go. Kasi wala ka sa biyahe ko. Are you mad?" Parang bata na malungkot at napagalitan si Zane. Iniiwasan na matawa ni Megan kung paano umakto si Zane sa kanya. "Mag-iingat po kayo." "Hey, Miro, are you mad?" Hindi sinagot ni Megan at iniwan si Zane sa study room nito. Lumipas ang 1 linggo at muling nakabalik si Megan sa trabaho niya bilang driver. Mas lalong nagpapapansin si Zane sa kanya. Si Megan ang unang sumakay
Ang alam niyang katabi niya si Jason sa biyahe. Pero nang papasok na si Jason, tinulak ni Zane ang bodyguard at siya ang naupo sa tabi ni Megan at nagpa-cute pa. Walang nagawa si Jason habang nagtataka at naupo sa likod, nakakamot-kamot pa ng ulo. Good morning, Miro. Good morning, sir. You look great today. No offense, but you look great every day. Napangiwi naman si Jason sa likod sa mga pinagsasabi ni Zane. Great din naman ako, sir, di ba? No, ikaw ba si Miro? Sabi ko nga po, si Miro lang. Hindi nagtagal ay nakarating na din sila ng kumpanya. Bago bumaba si Zane, ay may pahuli pa itong sinabi kay Megan. Pwede kang umakyat sa opisina ko kung may kailangan ka. Sir, wala akong kailangan kaya pumasok ka na. Walang nagawa si Zane at lumabas ng kotse. Dumiretso na lamang siya sa opisina niya kasama si Jason. Nakatambay lang si Megan sa lobby. Halos antukin nga si Megan dahil wala siyang gaanong pinagkakaabalahan. Kaya dumiretso siya sa company cafeteria para kumain. Kakain na sana siya nang dumating bigla si Jason at Zane. Here, for you. Nilapag ni Zane ang isang maliit na cheesecake kay Megan na siyang kinatuwa naman niya. Thank you, Sir Zane. Zane really likes Miro. Kahit ano pa man ang gender nito. Mas kinikilig pa nga siya pag ngumingiti si Miro sa kanya. Talagang tinamaan siya ng araw ni Cupido at hindi niya kayang pigilan ng nararamdaman. Araw-araw, pinaparamdam ni Zane ang hangarin niya kay Miro in very different ways. Nung gabi bago magpahinga, ay muli na namang pinatawag ni Zane si Megan sa study room niya. Ano pong kailangan? Hindi natapos ni Megan ang sasabihin niya nang humarap si Zane sa kanya na may inaabot na bouquet of yellow roses sa kanya. Nagtataka si Megan ngunit kinuha pa rin niya ito. Para sa akin po? Yes, do you like it? Iniisip ni Megan na kung lalaki siya, baka magtaka siya na bigyan ng bulaklak. Hindi lang naman babaeng binibigyan ng bulaklak. I want you to know what I really feel. Thank you. Nahihiya si Megan at hindi maiwasang mapangiti. Sir? Nabigla si Megan nang hawakan siya sa magkabilang pisngi ni Zane at dahan-dahan na nilalapit ang mukha nito kay Megan. For Zane, wala na sa kanya ang gender ni Miro, lalo na ang bigote nito. Tuluyang naglapat ang labi nila. Nagulat pa si Megan. Hindi niya alam kung ilang beses na siyang nahalikan ni Zane pero nagugulat pa rin siya. Napaatras si Megan hanggang sa mapaupo siya sa sofa. Mahigpit ang kapit niya sa bulaklak habang hindi pa rin tumitigil si Zane na halos panggigilan siya. Hingal na hingal sila parehas nang tumigil si Zane at unti-unting lumayo. Please, huwag ka magpapakit sa akin. Baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko sa susunod. Po? Hindi alam ni Megan kung matatakot ba siya kay Zane sa sinabi nito, but she feel excited. Hindi na namalayan pa ni Megan ang paglipas ng panahon na pagtatrabaho niya kay Zane. Gumagaan din ang pakiramdam niya at komportable siya roon. Hindi niya namalayan na Disyembre na. Isa-isang nagpaalam ng leave ang mga kasama niya, kahit si Jason. Nakatingin lang siya sa pag-aayos ng gamit ni Jason. Hindi ka ba uwi sa inyo? Tanong sa kanya ng binatang kaibigan. Naalala ni Megan ang pamilya sa probinsya. Halos ilang buwan na rin siyang walang kontak. Hindi rin niya alam kung nakalimutan na ba ng mayor ang pagtakas niya sa kasal. Dito lang siguro ako. Sino man ang kasama mo? For sure baka magbakasyon si Sir Zane sa ibang bansa dahil naroon lahat ng pamilya niya. Ganun ba? Di aalis na lang ako pag umalis siya. Sigurado kang okay ka lang dito? Oo naman, okay lang ako. Mag-iingat ka. Hanggang sa si Megan na lang ang natira. Umalis na rin ang mga katulong. Lumabas si Megan sa quarters nang matanaw niya si Zane sa hardin na nagdidilig. Oh, why are you here? Biglang lumiwanag ang mukha ni Zane nang akala nito'y isa rin si Miro sa magbabakasyon. Kayo po sir, hindi po ba kayo aalis? Gusto ko lang pong sabihin kung aalis kayo, magsabi po kayo sa akin para makaalis din po ako at hindi po ako magpapaiwan dito. No, hindi ako aalis. I don't want to go out of the country. Dito lang ako. Ikaw hindi ka ba aalis?
Wala po akong pupuntahan. So ibig sabihin okay lang po nandito ako at hindi na magbabakasyon? Yes, sure. Pwedeng-pwede. At least I can see you. We can celebrate Christmas and New Year's Eve together. Sounds a good idea for me. What do you think? Gusto ko rin po yan, sir. They kiss and cuddle for the whole time sa mansyon. Malaya silang gawin ng mga bagay na yon na hindi kailangan magtago. Megan wants to reveal her true identity kay Zane. Napagod na rin siya magtago, ang iniisip lang niya kung ano mararamdaman ng binata kung sabihin niyang totoo. Natatakot din si Megan na baka magalit si Zane sa kanya. Nag-aalala pa rin siya sa mararamdaman ni Zane. Dumating ang Christmas night, kaya tumulong si Megan sa hinahanda ni Zane para pagsaluhan nila. Siya ang tagahiwa ng ilang rekado. Mas lalong nagugutom si Megan sa mabangong niluluto ni Zane. Sir, what's case scenario na ayaw mo sa isang tao? Tanong ni Megan para naman may mapag-usapan sila. Madali lang naman yan. I don't like people who lied. I don't trust them. Nabigla si Megan sa sinabi ni Zane. It happens to me all the time. Especially in love. Kaya baka, para ako sa'yo, kaya hindi nag-workout ang relationship ko before sa mga babae. Ganun po ba? Sakit nga yun. Lalo na sa taong pinagkakatiwalaan mo. How about you? You can do that to me? Natigilan si Megan sa tanong ni Zane sa kanya. Nangungusap ang mga mata ni Zane. Hindi ko kayang gawin yun sa'yo. I know, hindi mo magagawa sa akin yun. But you know what? There's a girl I like nung nasa probinsya ako. One time, binalikan ko yung probinsya. Pag-aakala ko tumakas siya sa lalaking pakakasalan niya. Nabigla si Megan at pamilyar ang kinukwento ni Zane. Love at first sight, I guess. Nung makita kita, akala ko siya ikaw. Dahil magkahawig kayo. Parang by version ka niya. Okay ka lang? Yeah, okay lang po ako. Are you jealous? Don't worry, Miro. Mas gusto naman kita kesa sa kanya. Kunwaring tumawa na lang si Megan, pero ang lakas ng kalabog ng dibdib niya. After Zane cooked dinner for them, sabay silang kumain. Habang kumakain, ay biglang may inilabas si Zane na regalo para kay Miro. Gulat na gulat naman si Megan. Para sa akin? Yes. Buksan mo na lang pag mag-isa ka. Sorry, wala akong regalo para sa'yo. Biglaan yata. No, don't worry. Makasama lang kita, ayos na sa akin. You're a great plot twist for me this year. Napangiti naman si Megan. Maraming salamat. I love you, Miro. Kinabukasan ay nagising si Megan ng maaga. Nagasikaso agad siya at hindi na nagpaalam kay Zane para bumili ng panregalo. Nahihiya kasi siya rito dahil ito may regalo sa kanya, siya naman wala. Paglabas ni Megan ay dumiretso siya sa isang sakayan. Kalahating oras na makarating siya sa isang mall na malapit sa subdivision. Pagpasok ni Megan sa mall, ay agad siyang dumiretso sa isang watch shop para maghanap ng pwedeng irigalo kay Zane. Para sa inyo po ba? No, ipangreregalo ko sana sa kakilala ko. Wow, we have a variety of watch for men. Ito po gusto nyo? Napansin ni Megan na halos mahal at mauubos yata ang naipon niyang sahod. Pero parang maliit na bagay lang yun kay Zane sa ireregalo niya. Pero nakita ni Megan na isang gold-plated watch. Ito na lang siguro. Good choice, sir. Kung pwede pakibalot na rin. Yes, sir. Wait lang po. Napansin ni Megan na para bang may nagmamasid sa kanya kaya nagpalingalinga siya. Nang mapansin niya ang kakaalis lang na lalaking nakaitim na jacket, ball cap at face mask nang lingunin niya ito. Pero iniwasan ni Megan na maparanoid nang maalala niya si Mayor. Walang nakakilala kung sino siya sa ayos niya. Ito na po, sir. Thank you. Nakapagbayad si Megan at agad siyang umalis ng shop pero hindi pa siya nakakalayo nang may malaking lalaking bumangga sa kanya. Talagang napaatras siya sa sobrang lakas. Sinundan niya ng tingin nito paalis na hindi man lang nagsorry sa kanya. Hahabol sana siya nang makaramdam siya ng kirot at hapdi sa sikmura niya at nang tingnan niya'y nag-uunahan na ang dugo na lumabas. Hindi niya namalayan na nasaksak na siya sa pagkabunggo niya.
Maglalakad pa sana siya ng mahina at agad siyang bumagsak sa sahig. Nagsigawan pa ang mga babae sa shop ng relo nang makita siyang bumagsak at makitang duguan siya. Si Zane habang naghihintay kay Miro, nabigla na lang nawala na magising siya. Nakailang beses na siyang tumawag at chat ngunit wala pa ring reply. Nakakaramdam na siya ng kaba. Hanggang tanghali ay wala pa rin ito. Napasagot agad siya sa tawag na may tumawag sa kanya. Hello, this is Zane speaking. Good day, sir. This is St. Joseph Medical Hospital. Isang patient po rito na nagngangalang Miro na nag-work sa inyo as personal driver. We can contact his family. Kaya kayong tinawagan namin to confirm to you kung talagang nagtatrabaho siya sa inyo. Sinugod po siya ngayon sa emergency room. Naibagsak ni Zane ang phone niya nang magulat sa balitang nalaman. Gusto niya makita si Miro kung ano ang kalagayan nito, kaya agad siyang umalis ng mansyon. Makalipas ang isang araw, nagising si Megan. Nakaligtas siya. Dahan-dahan siyang bumangon pero naramdaman niya ang hapdi na tinahian sa kanya. May napansin siyang tao at nabigla siya na makita si Zane pero natuwa siya. Zane! Pero nawala ang ngiti ni Megan nang paalis na si Zane. Wait, saan ka pupunta? Sa tingin ko, hindi na kailangan ng oras ko dito. Wait, galit ka ba? Tatanungin mo pa ako? You know what you did, Miro? Or should I say Megan? Napahawak si Megan sa bibig at wig niya, ngunit nakapa niya ang mahaba niyang buhok. Nabigla siya, kinabahan, at nahihirapan kung paano niya ipapaliwanag kay Zane ang lahat. Tuluyang lumabas si Zane at hindi niya napakayang humabol. Pero nag-aalala siya ng sobra kesa sa sarili niya. She needs to wait na gumaling bago niya makausap si Zane ng maayos. Kailangan niyang i-explain ang lahat. Bawal humawak si Megan ng phone, pero unti-unti na siyang gumagaling. Pagkatapos niyang kumain, nang makitang pumasok si Zane na may dalang bag. Nabigla pa nang makita siya. I thought you were sleeping, sabi ng nurse. Pasensya na at di ko gustong makaistorbo. Gusto ko lang ihatid ang mga gamit mo. Binaba ni Zane ang gamit ni Megan sa tabi ng sofa. Ano? Hindi makapaniwala si Megan. She was frustrated na hindi man lang niya magawang lapitan si Zane this time. I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Please kausapin mo muna ako bago ka umalis. And I know deserve mo ng paliwanag ko kung bakit ko nagawa to. Kahit ano gagawin ko, please kausapin mo lang ako. If I say na umalis ka at bumalik ka sa probinsya nang hindi kita makita, babalik ka ba? Kasi yun ang gusto kong mangyari, Megan. Hindi na natin kailangan mag-usap pa. Tama na ang nalaman ko, na kaya mong paglaruan ang nararamdaman ko. You know everything from the beginning, pero pinili mo pa rin gawin. Hindi mo sinasadya to? Hulog na hulog ako, Megan eh. Tas malalaman ko na pinaglaruan mo lang ako with your two characters for what? Naluha si Megan. Sorry. Alam ko hindi mo ako mapapatawad, pero wag namang ganito. Sabi mo mahal mo ko. Please, pakinggan mo muna ako. May dahilan ako. Mahal? I never love you or even Miro. Hindi ako nagmamahal ng katulad mo na manloloko. Tatalikod na sana si Zane nang bumalik muli siya. By the way, you're fired. Nasa bag mga last check mo sa last sahod. I'll file charge sa gumawa sa'yo nito. So never coming back to you at yun na lang magagawa ko. Salamat sa lahat. Sa lahat ng binigay mo, lalo na sa trabaho mo. Zane! Wala nang nagawa pa si Megan kundi ang maluha sa nangyari. Sa halo-halong emosyon niya. Pakiramdam ni Megan, mas masakit pa ata ang nararamdaman niyang sakit sa puso kesa sa hapdi na sugat na nakuha niya. Makalipas sa isang linggo, nang payagan si Megan na makalabas ng ospital at naghihilom na rin ang tinahian sa kanya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya at palaging nasa isip niya si Zane. Lalabas na sana siya na makita niya si Jason sa labi na malungkot na nakatingin sa kanya. Hindi pa rin tumitigil ang luha ni Megan, lalo na nang yakapin siya ni Jason. Siguro'y alam na nito kung ano ang nangyari na magbakasyon nito. Nang magtigil si Megan sa kakaiyak, dinala siya ni Jason sa pinakamalapit na coffee shop. Pareha silang tahimik. Naaawang nakatingin si Jason sa kanya.
Gusto kong malaman kung kamusta na si Zane. Okay naman siya, pero mas madalas nasa bar. Mas busy na siya ngayon sa trabaho. Late na siyang umuwi. Hindi rin siya kumuha ng personal driver kaya ako muna ang nagdadrive. Galit pa rin ba siya? Hindi ko naman talaga siya nakakausap kaya hindi ko masabi. Tumango na lamang si Megan. Pero alam mo, bawal sana ako makipagkita sa iyo today. Iyon ang utos niya na makabalik ako. Nalaman ko rin na nangyari kaya bumalik ako agad. Sabay kami nagbabantay sa iyo. Hindi lang niya sinasabi na andyan lang kami sa labas. Kaalis niya lang kanina at nagdahilan na ako na may pupuntahan kaya nagpaiwan ako. Pero siya ang nag-asikaso sa iyo. Ng lahat, kung alam mo lang. Nagsisisi siya nang masugod ka sa ospital. Hindi ka naman talaga niya iniwan eh. Hindi lang niya alam kung paano kanya kakausapin. Busy din siya actually sa case mo. Lumabas kasi na ang mayor sa probinsya niyo ang may gawa nito. Inutos lang niya dahil alam niyang nagtatago ka. Nakakuha lang sila ng tiyempo no ikaw lang mag-isa. Ang pagkakaalam ko, ginamit ni Zane ang koneksyon niya at yaman niya para mapabagsak ang mayor niyo. Na marami na raw kaso para matanggal ito sa inyo. At nasa Senado na ang kaso. Kaya kung babalik ka sa probinsya mo, hindi mo na kailangan mangamba. Hindi makapaniwala si Megan. All this time, nag-aalala pa rin sa kanya si Zane. Malaman niya ang lahat ng bagay na to ay nakakagaan ng puso at at the same time, nalulungkot siya. Maraming salamat. Hindi ko rin alam kung paano kita tutulungan sa kanya. Pasensya na. Pero makita kang okay, okay na rin sa akin. Maraming salamat, Jason. Mag-iingat ka. Naunang umalis si Jason. Ilang minuto pang nakaupo ron si Megan bago siya nagdesisyong umalis. Palakad-lakad siya sa sidewalk habang dala ang gamit niya at hindi alam kung saan pupunta. Lutang ang kanyang isipan. Nakahawak din ng isang kamay niya sa bagong tahi niyang sugat. Gabi na rin ang mag-decide si Megan na huminto na makahanap ng isang motel na matutuluyan muna panandalian. Doon ay tulala, nakahiga at walang gana na gawin ang anumang bagay. Hindi rin alam ni Megan kung anong oras siya nakatulog. Pero tanghali na siya nagising kinabukasan. Tumatama na ang sinag ng araw sa mukha niya na siyang nagpagising sa kanya dahil nakalimutan niyang isara. Naghilamos na muna siya sandali at lumabas dala ang wallet. Napansin niya sa tapat ng silid niya may mga bag sa labas ng room at ilang gamit kaya hindi niya gaanong pinansin. Pagkalabas niya ng motel ay agad siyang nakakuha ng makakainan. Nag-take out lamang siya at agad nang bumalik. Kanino to? Bulong niya sa kanyang sarili nang may mag-iwan sa tapat ng pinto kung saan siya nag-check-in ng isang mamahalin na kainan na naka-paper bag. Sinilip niya muna bago siya pumasok. May laman nga, pero hindi niya yun pwedeng kainin, lalo na't baka nilagay lang yun doon. O lason, kahit nang hihinayang siya, hindi na lang niya pinansin at sinipa sa isang gilid. Pagkatapos ni Megan mag-almusal, ay nag-isip siya na bumili ng tiket ng boss mamaya sa pag-check-out niya. Wala na rin siyang mapapala sa syudad. Hindi na niya mapipilit si Zane na kausapin siya pagkatapos na nangyari. Naglinis siya ng sugat niya pagkatapos maligo. Ilang oras na siyang nakatulala at saka siya lumabas. Zane? Gulat si Megan na makitang papasok ang binata sa katapat na silid niya. Zane! Pero agad na sinara ni Zane ang pinto, pero sigurado si Megan. Binaba ni Megan ang bag at saka kumato sa pinto ni Zane. Zane, alam kong nandyan ka. Please, kausapin mo ko. Patuloy pa rin siya sa pagkatok nang maramdaman ni Megan ang pagkirot ng tahi niya. Nag-uumpisang dumugo ito kakagalaw niya. Megan knows na mauubusan siya ng oras kung hindi niya sasabihin kay Zane. Zane, I love you. Mahal kita. Simula nung magkita tayo. Hindi ko man masabi sa iyo yung totoong nararamdaman ko. Kung hindi ka andito, ibig sabihin wala ka ng pakialam sa akin pero nandito ka. Alam kong binabantayan mo ako, Zane. I'm sorry. Alam kong walang kapatawaran yung ginawa ko sa iyo. Pero gusto kong malaman mo na hindi ko intensyon na masira ang tiwala mo sa akin. Hindi kita niloko. Nagawa ko magtago ng totoo kong katauhan dahil takot ako makita ni Mayor. Hindi ko naman alam na ikaw ang magiging amo ko eh. The rest is history, Zane. Pero yung totoong nararamdaman ko sa'yo,
Walang halong pagpapanggap yun. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin dahil hindi ko alam kung tatanggapin mo ko. Kaya gusto kong humingi ng pasensya. Sana, kahit umalis ako, okay tayo. Ayoko umalis na may sama ka ng loob sa akin. I just want to say thank you dahil minahal mo ako kahit hindi ako yun. Bigla na lang bumukas ang pinto at totoo nga ang si Zane ang naroon. Hindi alam ni Megan kung kahapon rin ba si Zane doon. Pero doon niya napagtanto na nakasunod sa kanya ang binata at nag-aalala para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos mo ko iwan ng luhaan, aalis ka at iiwan mo ko? Para saan pa na sinabi mong mahal mo ko at bigla kang aalis? Dahil ayokong guluhin ang nararamdaman mo. Kung desisyon mong hindi ako kausapin, tatanggapin ko. Dahil alam kong may mali ako. Patawad, Zane. Sana mapatawad mo ko. You know what, Megan? Kahit ulit-ulitin mong paglaruan ng nararamdaman ko, hindi pa rin magsasawa ang puso ko na mahalin ka. I can't let you go in my mind and in my heart, Megan. Kahit lumayo ka, I always follow you. Because my heart is following you. Dahil yan ang turo sa akin ng mga magulang ko. Pero Zane, kailangan ko umalis. Nanghihina na si Megan. Iiwan mo talaga ako? Hindi pa nakakapagsalita si Megan nang kamuntik na siyang bumagsak pero agad siyang nasalo ni Zane. Nagulat si Zane nang makita ang sugat niya na nag-uumpisang dumugo. Bakit hindi mo sinabi agad? I'm sorry. Ayoko mag-alala ka. Shh! We need to go to the hospital right now. Hindi na nakaimik si Megan at 1 oras nang maihatid ni Zane si Megan sa ospital. Dahil doon, kailangan na naman niyang i-admit for 1 day dahil sa pagbuka ng pagaling niyang sugat. Gising ang dalaga at nagpapagaling muli. Nakahawak lang sa kamay niya si Zane for the whole time para pagaanin ang loob niya. Tahimik lang si Zane hanggang sa umalis ang doktor. Are you still mad at me? No, I'm mad at myself. Pakiramdam ko ang selfish kong magalit kahit na may nararamdaman ka. Valid naman yung nararamdaman mo. It's normal na magalit kasi may kasalanan ako, Zane. No, starting now, hindi na kita iiwan o bibitawan. I'm sorry kung hindi ko pinakinggan ang explanation mo. Pinangunahan ako ng galit. But I still love you. Yun ang alam ko. Napangiti si Megan. Alam ko. Kaya maraming salamat, Zane. You're always there for me and I love you. Hinaplos ni Zane ang pisngi ni Megan at hinalikan ng labi ng dalaga. I love you, Megan. Please huwag mo na ulit akong iiwan. Maging si Miro ka man o si Megan, mahal pa rin kita. 1 month later, nang sabay na bumalik si Zane at Megan sa probinsya. Tuligali na ipakilala ni Megan si Zane sa kanyang mga magulang. Dahil laking bukid si Megan, walang nagawa si Zane kundi ang magtrabaho rin sa bukid katulad ng gawain ni Megan. Maaga silang nagigising. Tila ba sanay na rin si Zane nagigising ng maaga papunta sa sakahan kasama ang ama ni Megan. Noong araw na yun, sumunod si Megan sa sakahan. Ang lupaing nabawi nila sa mayor sa tulong ni Zane at abala ang binata sa pagtulong. Mag-almusal na muna kayo rito. Sigaw ni Megan at saka binaba ang basket sa lamesa sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Nagpupunas pa si Zane ng pawis habang lumalapit. Pero kahit papawisan at puno ng putik si Zane, mas lalong naging gwapo ito sa paningin ni Megan. Maraming salamat, anak. Sige lang po, Pai. Naalala ni Megan kung paano magulat ang mga magulang niya nang dalhin nito si Zane sa bahay. Gulat na gulat dahil mukhang Italiano si Zane. Hindi ka pa babalik ng Manila? Baka kailangan ka na ng kumpanya mo. Napansin din ni Megan na nahilig si Zane sa bukid sa pag-aalaga ng hayop, lalo na ng manok. No, I love it here. Gusto mo na ba akong bumalik sa syudad? Kasi may trabaho ka pa naghihintay doon. Hindi ka ba nag-aalala? No, I'm happy here. Aalis na ako kung may problema talagang malaki sa kumpanya. Pero parang gusto ko na nga tumira rito eh. Dito na lang ako ulit magpapagawa na isang property. Napansin ko may ilang beach dito. I can buy that. Natawa naman si Megan. Ikaw ang bahala kung yan ang gusto mo. Alam ko rin naman na gusto mong nandito ako. Ang lakas ng loob mo, kumain ka na nga dyan. Sanay na rin si Zane. Kumain ng nilagang saging,
pinakulo ang kamoting kahoy, sanay na siya sa kung anong klaseng pamumuhay meron si Megan. And after 1 year, they finally said I do to each other. Simpleng kasalan ang naganap dahil sumabay sila sa mass wedding sa munisipyo. Ang kainan ay sa likod ng bahay nila Megan. Maraming imbitado. Nag-uumpisa na rin magpatayo ng 2 property si Zane sa probinsya. Isa para sa bahay nila at isa naman sa resort na nabili nito malapit kila Megan. Samot-sari ang handa mula sa lechong baboy at alak na lambanog. Nakaupo lang si Megan at Zane habang pinapanood ang mga bisita na magsaya. Naroon din ang mga kaibigan ni Zane at pamilya kasama si Jason. Very traditional nga ang approach nila, but they seem happy for the both of them. Are you ready para sa honeymoon? Halos nabilaukan si Megan sa tanong ni Zane. Tumahimik ka nga, may mga bisita, huwag ka namang excited. Yes, I'm really excited. Sabay tawa ni Zane na nagpapula sa mukha ni Megan. Pero natawa si Megan. I hope you pack things up para ready na tayo pumuntang London. Wala na siyang dapat ikahiya dahil kasal na sila. Mag-asawa na sila. Hindi makapaniwala si Megan na dahil sa isang simpleng pagpapanggap, makakatagpo siya na magmamahal sa kanya at mamahalin niya. It truly happens that you can get unexpected love in unexpected circumstances and unexpected way. Nag-umpisa lang naman sa paghingi niya ng tulong na hindi maikasal, and this time, ikakasal siya sa lalaking to. Looking at Zane's face, hindi niya pagsasawa ang balik-balikan ng nakaraan kung paano sila nagsimula. Marami siyang natutunan, and for the long run, alam niyang hindi nila hahayaan ang isa't isa na maglakad para harapin ang mga problema. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Billionaire's Secret Desire. Written by C.M. Esguerra. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Rendell Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!